Ito po ang matinding binitawang pahayag ni Senator De Lima kay Digong. Hoy, humanda ka na sa ICC. Alam niya na Senator De Lima. Alam niya sigurado kung ano ang nangyayari at kung kailan lalabas ang arrest warrant na si Digong. Very soon, sabi nga ay mid of or late second quarter of the year. Ay talagang malapit na yan. At totoo ba nakabado si Digong? Obvious. Halatang halata, nakabado. Hindi na nga niya alam kung sino ang kanyang papanigan, kung sino or saan siya sisip-sip. Madalas natural ay mag-a-attempt pa rin niya na sumipsip sa nasa Malacanang dahil baka sakali merong mas may power natural ang nasa Malacanang at kayang gawin ang iniisip ni Digong na sana ay hindi talaga payagan ng nasa Malacanang at hindi makipag-coordinate ang ating gobyerno sa ICC. Pero yun nga, ulitin natin, alam po ito ni Senator De Lima. Kung babalikan natin si Digong, makikita nyo yung kanyang mga statement pa iba-iba tungkol sa ICC, tungkol sa mga issues na meron tayo. Bakit? Dahil yung ganyang uri, yung ganyang klaseng statement po yan ng isang tao na desperado. Statement po yan ng isang tao na hindi na alam ang gagawin. Litong-lito na po. So yung estado ng pag-iisip natong si Digong, sabihin na natin, napapraning. Sabihin na natin, hindi na normal ang takbo ng kanyang pag-iisip dahil siguradong natatakot din to. Alright, ito yun. During the height of the drug war, Filipinos were still very mostly against EJK or the extrajudicial killings. Albeit quite out of fear, even while favoring a strong response to the drug problem. Totoo naman, totoo po talaga na against ang maraming kababayan natin dyan sa war on drug na yan ni Duterte. At lumabas pa nga ang bali-balita na peke naman pala yan. Dahil ang totoong or ang madalas lang na target nila ay yung mga maliliit na tao. Kalimitan pa yung mga biktima ay mga napaghinalaan, na pagdiskitahan, sabihin na natin, at nagkataong mga totoong biktima dahil kailangan ng kota ng mga nasa PNP nung panahong iyon. Anyway, ito yun. In case Duterte missed it, the writing is on the wall. The SWS and Octa surveys unequivocally convey the overwhelming Filipino sentiment favoring at ICC investigation of the drug war EJ case even in Mindanao. His supposed bail week. Sabi ni dating Senator De Lima. Ang ibig sabihin nito, kung natatandaan niyo po, lumabas yung survey na marami sa mga kababayan natin mas lamang higit kalahati ng mga Filipinos ay pabor na ipaaresto si Duterte. Una dyan, syempre, pabor na paimbestigahan ito ang peking war on drug na ito ni Duterte. Marami siyempre, napakarami ang mga dapat mabigyan ng hustisya. Dapat or natural lamang na humarap sa hustisya rin itong si Digong. Sabi nga ni Senator Trillanes, overwhelming po, more than enough yung mga evidence na naisubmit sa ICC. Kaya alam din sigurado yan ni Senator De Lima na justice is near at very soon ay kailangang harapin ni Digong ang hustisya. Harapin niya ang kanyang pinakamabigat na kaso. Diba? Kaya sasabihin natin, kaya ulitin ko, talagang humanda si Digong. Talagang dapat ay matakot na etong si Digong. Pero yun nga, takot na siya talaga. Halatang halata na po sa mga statement niya. Yung kaba, yung pagiging desperado, at hindi na talaga malaman kung ano yung gagawin. Wala na sa katinoan actually yung kanyang mga statement dahil nga sa pagiging or sa takot at sa pagiging desperado. Good luck sa'yo!